Nakapagpahinga naman ako ng maayos buong araw. Bagamat hindi nawala sa isip ko na sana madakip o mapuksan na namin ang misteryosong kalaban. Nang magtakip silim na ay bumaba na ako. Suot ko pa rin ang pulang pulseras. Iniwan ko lang ang itim na kristal sa ilalim ng unan ko. Agad napansin ng magkapatid na Peter at Leia ang pulseras, kaya mabilis ko iyong inilayo sa kanila. Agad ko ring inilabas ang pasalubong kong tsokolate para maibaling doon ang pansin nila. Nakipaglaro na rin muna ako ulit ng jackstone kay Leia para matuwa naman ang bata. Pagkatapos ay sinimulan na naming tutukan ang mga assignment nila. Mabilis na gumulong ang oras. Nabalita sa TV ang tungkol sa nangyaring rambulan sa isang barangay sa Rizal. Isang taong grasa at isang dayuhan daw ang nakitang nag-aaway, pero katakatakang bigla ring nawala ang mga iyon. Sumapit ang hapunan. Sumabay na rin ako sa kanila, bagamat saging lang ang hapunan ko. Palusot ko kasi kay Lola Gloria, sariwang prutas at kulay lang ang kinakain ko. Nagtaka ang matanda noong una, pero nasanay din naman paglaon. Pagkatapos kumain, ay naghugas lang ako ng pinggan, tsaka tumabi na sa kanila sa sala. Nanood ng paborito nilang Meteor Garden. Sa totoo lang, kahit ako ay nahumaling na rin. Napapaisip kong may darating kayang Daomingsi sa buhay ko, pero mabilis ko rin yung pinapagpagpalayo sa utak ko. Walang lugar sa isang immortal na gaya ko ang mga ganoong bagay. Yun nga lang ay biglang sumagi sa utak ko sina Tio Riego at Dana. Lihim na napatiim ang mga bagang ko sa pagkangilo. Subalit, naisip ko ring baka pwedeng ako rin. Ewan? Siguro, bahala na nga lang ang tadhana. Nanood pa kami ng isa pang palabas, tapos ay dumating na ang nanay ng mga bata na si Joyce. Doon na rin ako nagpaalam. Sa mga ganong oras, dapat ay nagpapalakad-lakad lang ako sa lungsod para magpahangin. Pero dahil may banta ng kalaban, kailangan ko munang magkulong sa kwarto ko. Isa pang buong gabi, tapos isang buong araw bago ako bumalik sa bar ng mga mandurugo. Mabagal na gumulong ang mga oras. Tumahimik ang paligid ng makatulog ang mga tao sa baba. Pati ang mga kapitbahay tumahimik na rin. Nakihilata lang ako sa madilim kong kwarto. Nilalaman ng pagkabagot. Tahimik ang paligid, pero hindi ang isip ko. Hindi ko maalis sa utak ko ang posibilidad na baka nga isang babaylan ang kalaban namin ngayon. Hanggang sa pumatak ang 12:00 ng hating gabi, nagulat lang ako na magkagulo sila sa baba. Nakaramdam ako ng pagkabalisa at pangamba mula kina Lola Gloria at Joyce. Agad kong naisip na baka may nangyayari sa mga bata. Bumangon ako. Kasunod noon ay narinig kong may mga kumakalabog mula sa baba at nagbukas ang kanilang pinto. Lumangit-ngit din ang gate. Nag-alala na ako ng gusto, kaya lumabas na ako agad ng kwarto ko at bumaba ng hagdan. Lola, anong nangyayari rito? Nababahala akong tanong. Sabi naman ng matanda, Hindi namin alam. Basta, bigla na lang bumangon ng mga bata. Pero nakapikit naman. Sabay na sabay. Pagkatapos, lumabas sila ng kwarto. Sinubukan naming pigilan, pero tinulak lang nila kami. Binalibag nila yung lamisita at sofa. Hindi namin alam kung bakit ang lakas nila. Pagkatapos, ayun na, lumabas na sila. Sinabihan ko sina Lola Gloria at Joyce na maghintay lang sa kanilang bahay. Ako na ang bahalang humabol sa mga bata, pero ayaw nila. Gusto nilang humingi ng tulong sa barangay. Ayos na rin yun, para hindi magtaka sa ikikilos ko. Dali-dali na akong lumabas para tuntunin kung saan tumakbo ang mga bata. Subalit, pagkalabas ko ng gate, ay agad akong sinalubong ng halimuyak ng hinog na mangga. Naamoy din yun nila Lola Gloria, pero hindi na nila gaanong pinansin dahil sa pagkabalisa. Lalo namang kumabog ang dibdib ko dahil sigurado akong hindi lang simpleng samyo ng prutas yun. Ginalugad ko ang barangay. Hanggang sa nakita kong tumatakbo sa may highway sina Peter at Leia. Mabilis ko silang hinabol. Subalit, napahinto ako sandali nang bigla silang maghiwalay. Si Leia ay tumakbo pabalik sa akin. Kita kong nakapikit nga ang kanyang mga mata. Sinalubong ko naman siya para sana mahuli, pero bigla na lang niyang hinablot ang pulseras na makalapit sa akin. Hindi ko inasahan yon, kaya hindi ko siya napigilan. Napatid ang tali ng pulseras at nagkalat ang mga pulang bato sa sahig. Wala na akong pagkakataon para pulutin pa ang lahat ng yon. Si Leia naman ay agad na hinimatay matapos mahawakan ng pulseras. Binuhat ko siya. Saktong nakita kami ng isang napadaang kapitbahay. Ibinigay ko sa kanya ang bata at sinabi kong ibalik kina Lola Gloria. Nang masiguro ko na ang kalagayan ni Leia, ay ibinaling ko naman ang pansin ko kay Peter. Nagtatakbo pa rin ito sa bangketa. Mabilis ko siyang hinabol. Itinodo ko ang takbo ko.
Oo, mas mabagal lang di hamak sa akin ng bata. Pero pansin na pansin kong hindi na rin pang tao ang bilis niya. Ilang sandali pa ay malapit ko na siyang maabutan. Subalit, bigla na lang siyang lumiko sa isang eskinita. Pumasok din ako roon at napamaang na makita ko ang isang misteryosong lalaki. Tumatawa na parang baliw. Hawak si Peter at tinututukan ng makalawang na kutsilyo sa leeg. Anong kailangan mo sa akin? Anong kasalanan namin sa'yo? Hindi ko napigilan na bulalas. Kasabay ng bulyaw ko ang pagbuga ko ng malakas na damdamin bukol sa lalaki. Subalit, lalo akong nagtaka nang hindi man lang siya natinag. Mukhang malakas ka lang talaga. Pero hindi uubra sa akin yung kapangyarihan mo. Protektado ako ni Bathala. Muli ko siyang tinanong kung ano ba talagang kailangan niya sa akin. Tumawa siya ulit at sinabing, Mamatay ka. Mamatay kayo ng mga kauri mo. Kita kong ibinuelo niya ang kutsilyo pukol sa leeg ni Peter. Humiyaw ako. Ibinuhos ko ang lahat ng galit ko sa hiyaw na iyon. Pero hindi talaga siya natinag. Sa halip, bigla na lang akong nabalot ng samyon ng hinog na mangga at naramdaman kong may tumama sa batok ko. Sunod ay bigla na lang akong nagapos ng hapding lubid. Natumba ako sa lupa ng skinita. Nagpatuloy sa paghalakakang siraulong lalaki. Nag-angat ako ng nanlalabo kong tingin. Kita kong tumabi sa kanya ang sumalakay sa likod ko. Hindi ko alam kung anong engkanto yon. Basta, napakalaki ng bato-batong katawan at balot ng puting balahibo. May hawak din yung malaking bakal na maso. Yun malamang ang pinanghampas niya sa akin. Pahayag ng lalaki. Huwag kang mag-alala, vampira. Hindi ko layo na manakit ng mga inosenteng paslit. Naudyok lang akong gamitin sila para lumabas ka sa lungga mo. At bilang ikaw ang pangunahing puntri ako, hindi kita agad papatayin. Pahihirapan kita ng pahirapan hanggang ikaw na mismo ang magsumamong tapusin na kita. Umalingaw-ngaw na naman ang tawa ng hayop sa tenga ko. Tuloy-tuloy na lumabo ang paningin ko hanggang sa ganap na itong dumilim. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na walang malay. Nang magising ako, ay napakasakit ang buong ulo ko. Gusto kong hilutin ang sentido ko, pero hindi ko magawa. Nakatali yata ang mga braso ko. Pinilit kong dumilat. Noong una, malabo ang naaninag ko. Hanggang sa nakita ko na ang lalaki na nakaupo sa harap ko. Kumurap ako. Nang tumingin ako ulit sa paligid, ay napagtanto kong nasa isang lumang bodega ng mga soft drinks kami. Napakarami kasing mga case ng soft drink at beer na magkakapatong sa buong lugar. May lamang mga bote ang mga iyon. Nasa isang gilid kami kung saan medyo malayo ang magkakapatong ng mga kaha. Sa kabilang dako ay may bintanang malapit sa bubong. Kita ko roong malakas ang sikat ng araw, kaya nahinuha akong tanghaling tapat na. Ako naman ay nakatali sa isang matibay na poste. Nakaupo ako sa sahig kung saan may nakaguhit na bilog. Bilog na may mga simbolo. Siguradong ang mga iyon ang dahilan kung bakit latang-lata ang pakiramdam ko. Mabuti na lang at hindi ako direktang tinatamaan ng sinag ng araw sa bahaging iyon. Sinubukan kong pumahalo sa mga anino, pero ayaw gumana. Ano ba kasing kasalanan ko sa'yo? Nanghihina akong sabi. Tumingin siya sa akin. Nakaupo siya noon sa nakabaligtad na kaha ng soft drinks. Kita kong kumakain siya ng kanin at gulay, rekta sa hawak na cellphone. May 2 ice water sa kanyang tabi. Nilunok niya ang inunguya, tsaka nagsalita. Ganon? Kailangan palang may kasalanan muna sa iyo ang isang tao halimaw bago patayin. Hindi ko alam yun ah. Humagikhik ang siraulo. Gusto ko pa siyang usisain, pero nanghihina talaga ako. Kahit magsalita man lang ay nahihirapan ako, kaya naman tinititigan ko na lang siya ng maigi. Gaya nga ng una kong nasabi, ang buhok niya ay medyo mahaba na parang miyembro ng F4. Medyo maalon at kulay tsokolate. Patpati ng katawan at medyo pandak, katamtaman ng pagkakayumanggi ng balat. Ang suot naman niya ay kupas sa pantalong maong, nakarolyo magkabilang pintinon, tapos nakatsinelas na goma. Kulay asul naman ang kanyang t-shirt. Tinitigan ko ang bandang kwelyo nun. May naaaninag akong mga lubi ng 2 kwintas. Sigurado akong mga anting-anting ang mga yon. Ano ka ba? Naipilit kong sabi. Inubos muna niya ang pagkain. Inayos ang mga supot na walang laman, tsaka binulsa. Pinulot din ng ice water na nasa kanyang tabi, tsaka ininom. Nang matapos ay humarap siya sa akin. Tumayo, tsaka lumapit ang 3 hakbang.
May ilang metrong distansya pa sa pagitan namin. Ngumiti siya nang nakakaloko sa akin. Seryoso? Di nyo nalaman kung ano ko? Ano ba naman yan? Nakala ko pa naman malalakas kayo. May kasama kayong marunong magsagawa ng mga ritual, di ba? Tapos hindi nyo nalaman kung ano ako? Kung ganon, ipapaalam ko sa iyo kung ano at sino ako. Lumakad pa siya palapit sa akin. Kinabahan ako. Matagal-tagal na rin akong hindi kinabahan o kinalabutan ng ganon. Alam ko kasing wala akong laban sa kanya. Sa isip ko ay isa lang akong ordinaryong dalaga noon sa harap ng isang impakto. Siguro, ganoon ang pakiramdam ng mga ordinaryong taong nabibiktima ng mga katulad kong nilalang ng dilim. Tumungko siya sa tabi ko. Kumuha siya ng ballpen sa kanyang bulsa at sinulatan ng kanang palad. Binulungan din niya ang palad na iyon, tsaka pasampal na inilapat sa pisngi ko. Noon din ay naramdaman ko ang napakatinding sakit sa buong katawan ko, mula bumbunan hanggang talampakan. Pakiramdam ko ay bigla akong pinagbubugbog ng mga suntok at sipang hindi ko makita. Ang lalaki naman ay tuloy-tuloy lang sa paghalakhak habang namimilipit ako. Gusto ko magmakaawang tumigil na siya. Ayoko na, masakit na. Pero walang ni isa mang salita na makalusot sa bunganga ko. Tawa niya. Kilalanin mo ako, vampira. Ako si Marcel, isang babaylan. At ngayon, pahihirapan kita hanggang sa makontento ako. Hanggang sa maiganti ko ang tatay ko. Magdusa ka. Ikinilos ni Marcel ang kanyang palad at nilamukos ang pisngi ko. Lunod na ako nun sa pananakit ng katawan. Pakiramdam ko, naririnig ko na rin ang pagsusumamo ng bawat hibla ng kalamnan ko. Pahina na ako ng pahina. Tuloy-tuloy sa pagkaubos ang kapiranggot na lakas ng katawan ko. Hanggang sa bigla na lang niyang kinuha ang kanyang palad. Sabi niya, hindi pa raw oras na mamatay ako. Hindi pa raw siya lubusang natutuwa sa akin. Hinabol ko ang paghinga ko, subalit bumigay din ang katawan ko at muli akong nawalan ng malay. Sa muli ay hindi ko alam kung gaano kahaba ang kawalan ko ng ulirat. Nanatili akong nakapikit. Ayoko munang makita ulit ang itsura ng Marcel na yon. Itsurang hindi mo may isip na isang babaylan dahil mukha talaga siyang isang taong tinakas ng katinuan. Sinubukan kong igalaw ang katawan ko. Nagulat ako nang magawa kong may bukas sara ang kanang palad ko. Sinubukan kong ikilos ang iba pang bahagi ng katawan ko. Lunod pa rin ako sa sakit at panghihina pero nakakakilos na ako. Dumilat ako. Tumambad sa paningin ko si Marcel. Nakaupo sa isang kahan ng soft drinks malapit sa akin. Nilingon-lingon ko ang ulo. Napansin kong nakahilata na lang ako sa sahig. Nakagapos pa rin pero wala na ako sa bilog na may mga marka. Napatingin ulit ako sa bintanang malapit sa bubong. Nakita ko ang bilog na buwan. Ano ba kasing atraso ko sa'yo? Bakit ba napakalaki ng galit mo sa akin? Tanong ko sa kanya. Hindi siya umimik. Sa halip, inilabas lang niya sa kwelyo niya ang isa sa kanyang mga anting-anting. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Hindi ako pwedeng magkamali. Yun mismo ang agimat na suot ni Feliciano Villanueva.